So, ito po yung balita o interview kay PBBM. At ayon po dito sa balita, sa sinabi ni PBBM, gusto nga daw po niya na malaman kung ano ba talaga itong si Alice Gu, ano ang pagkatao, at kung ano po ba talaga ang kanyang tawag dito, citizenship. Ayan, so panoorin po natin. May direct news po ba kayo sa DILG, Ombudsman, or Solicitor General to investigate or to tulungan po yung Senado natin with this certain mga issues na kinakarap niya, lalo na po yung alleged na may kinalaman siya sa POGO operations at saka yung citizenship niya po? Matagal na namin na-imbestigahan yan, kaya naman nahuli yan eh. Dahil rinid natin yung sa Panpan, nakita natin yan, nakita yung mga dokumento. Nagkine-question ngayon natin yan, kung talagang totoo itong mga ito, at saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil marami, kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami, saan ang galing ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay ng sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship, yun, lahat i-imbestigahan natin yun. Kasama ang investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Ayan. Diba? So, sabi nga nitong si PBBM, marami siyang kilala at mga kilala niya yung mga politiko sa Tarlac. Diba? Alam niyo naman, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, nung kumandidato po yan sa pagka-presidente, napakalakas po niyan sa Tarlac. Malakas po talaga sa Tarlac yan at marami rin po, eto syempre, ikaw ba naman kumandidato presidente, hindi mo makilala yung mga politiko sa isang lugar, lalo pa ikaw ay isang presidentiable, di ba? Kaya po, walang kaduda-duda, talagang si PBBM po, magtatanong yan. Magtatanong-tanong yan or papaimbestigahan o sa kanilang, kumbaga, partido. Imposible namang walang kapartido si PBBM diyan sa Tarlac na pwedeng magbigay din sa kanya ng information kung sino ba itong si Alice Gu. Diba? Imposible namang walang taga-partido federal ng Pilipinas na hindi kayang imbestigahan ang Bamban Tarlac o etong si Mayor Alice Gu. Kaya sigurado ako na etong si Mayor Alice Gu ay naimbestigahan na ito ng mga kaalyado ni PBBM. So, pero syempre, kailangan pa rin na dumaan sa due process at kailangan pa rin po na mapatunayan diyan sa Senado kung ito ba talaga ay Pilipina or Chinese citizen. So, ito po yung balita din na sinasabing baka daw po etong si Alice Gu ay bawiin din po ang kanyang birth certificate kapag daw po napatunayan na siya daw po ay kumbaga lumabag sa sa batas at kumbaga mapatunayan na siya ay Chinese citizen, talaga pong magkakaroon ng malaking problema etong si Alice Gu dahil baka bukod sa bawiin ng kanyang birth certificate, baka pauwiin din to sa sa China, di ba? Kaya malaking problema itong na sinuong nitong si Alice Gu. And she misdeclared herself as a Filipino. Meanwhile, the birth certificate of controversial Mayor Alice Gu at risk of being canceled if proven she misdeclared herself as a Filipino citizen. The Philippine Statistics Authority says it is now investigating the requirements Gu submitted for her late birth registration, as well as the people involved in her application. Gu's identity has been put into question after a Senate hearing revealed her birth was only registered when she was already 17 years old. Ang questionable kasi dito, Alvin, ay kanyang citizenship.
yung kanyang valid identity na magpapatunay ang kanyang birth certificate. So kung na-cancel po ito, ibig sabihin wala na po siyang birth certificate. And ano ngayon, maka-question ng kanyang Citizenship. kapag mayroon na siyang mga valid na evidences, pwede na natin i-block sa ating pong database at hindi na po makakakuha ang kahit sino na kanyang kopya. And also, we will refer na po sa mga concerned na authority for the cancellation. The PSA says it is also investigating 14 areas in the Philippines, including Tarlac, over the late birth registration of foreign nationals. PV drivers and operators who failed to consolidate as part of government's PV modernization program urged to refrain from plying their routes. Diba? So, ano po, kumbaga, nanganganib po na mabawi ang birth certificate nitong si Alice Gu. Kasi nga po, meron pong kumbaga, imbestigahan talaga yung kanyang identity eh. Questionable eh. Inilahad ni Solicitor General Bernardo Guevara na posibleng maghain ang OSG ng co-warrant of petition para questionin ang pagkakatalaga kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Solicitor Guevara, sa ngayon ay nangangarap na sila ng mga impormasyon kaugnay sa kasintahan ni Mayor Guo na ngayon ay iniimbestigahan dahil sa umano'y kaugnayan nito sa illegal na operasyon ng Pogo Hub sa Tarlac. Kasama rin sa kinwestiyon ngayon ang tunay na identity at citizenship ng alkalde. Ayun, yung boyfriend pala nitong si Alice Gu ay konektado sa illegal na Pogo. Ito po yung resulta sa totoo lang ng pagpapasok nitong si Duterte ng mga Pogo operation dito sa ating bansa. Pinapasok yung Pogo, hindi sinala, hindi ni-screening ng maayos. Ngayon, nakapasok po yung mga talagang kriminal, sindikato, napakarami pong nakapasok dito na mga masasamang tao sa Pogo. Kasi syempre, kunwari, merong isang grupo ng mga Chinese from China. O papasok sila dito sa Pilipinas, sabihin nila sila ay turista. O sabihin nila sila ay papasok as a Pogo worker. Hindi na sila kukwestiyonin. Basta sinabi mo, Pogo worker, proyekto ni Digong yan eh. Diba? Kaya nga po ginawa yung Pogo para magkaroon ng malaking revenue sa ating gobyerno. Pero kahit na malaki po ang naitulong ng Pogo sa pondo ng bayan, malaki kinita, ano naman ang kapalit natin ng kapalit na ginawa nitong Pogo? O, kita nyo, ang Pogo naging pugad ng prostitusyon, naging pugad ng pang-abuso, harassment, ng scam, ng mga human trafficking. Meron pa nga dyan, kidnapping, dinudukot yung ibang mga Pogo worker sa ibang Pogo area o vicinity, ibang operasyon, ibang management, dinudukot nila yung mga Chinese. Diba? Tapos sa kanila, dadalhin dun sa kanilang Pogo operation. O, naging pugad ng prostitusyon. Kita nyo, may mga VIP room, mayroong mga lugar kung saan mayroong nagaganap na pagtatanghal. Dito sa mga ano na ito, sa mga Pogo Hub na ito, mayroong nangyari parang kabaret. Biruin niyo po kung gaano po katindi ang problemang iniwan ng Pogo. Malaki nga kinita, malaki nga naitulong siguro sa ating gobyerno sa mga tax na kanilang binabayaran. Pero ano ba ang kapalit? Hanggang ngayon, gumagastos tayo sa Pogo. O pag baniraid mo yung mga Pogo Hub na yan, libre lang babayad sa mga tauhan na ng raid? Hindi, may bayad. Pinapasahod. O katulad nung na-raid na hospital dyan sa may Pasay. O kita nyo, ultimo doktor dyan, walang working permit. Pero hospital na hospital po yung hospital po yung
Ay, at Nay Teresita Tan, hindi po akin yan, yung Macmac Pablo FLM. Hindi po ako yan. Meron po ako Macmac Pablo, meron din po ako yung Team Kuling. Ano po bang FB nyo, Nay Teresita Tan, para ako na po ang mag-PM sa inyo? Wala po, hindi po akin yung Macmac Pablo FLM na yan. Matagal na po yan. Kinopya lang po niyan. Kinopya lang po niyan yung aking litrato. Kumita ang Dutay dyan sa Pogo, milyon-milyon ng halaga para makakuha ng permit para sa operation ng Pogo. Yan ang isa sa legacy ni Digong, ang Pogo. Teresita Bitan, okay po. Ate Janet Rosario, shoutout sa iyo kung nandyan ka po, shoutout po sa iyo. Marami po ditong Teresita. Kayo po ba yung from UST? Tama po ba yung kayo yung nandun sa loob ng bilog? Andyan si Ate Janet Rosario. Shoutout sa Ate Janet Thank you sa yung pa-birthday kay Piola. Okay. Nakita ko na po. Yan, okay. PM ko po kayo Ayan. Nag-PM po ako sa inyo. Ayan, ako. Heart ako. Diba? Ito yung legacy yan ni Digong. Kumita ng malaki ang Pilipinas sa Pogo. Hindi may tatanggi yun. Malaki talaga. Bilyon-bilyon po ang naipasok na pera ng Pogo sa ating bansa. Diba? Panahon noon na magpa-pandemya o pandemya na ba noon nung pumasok ang Pogo 2019. Tapos, medyo nanganganib na walang maipanggastos ang ating bansa, mababa ang revenue, mababa kita ng ating mga GOOC o government-owned and controlled corporation, parang ganon. Medyo mababa ang kita, hindi nakaka-generate ng kita ang mga sangay ng gobyerno. Kaya yung Pogo ang solusyon. Ang nangyari naman dito po sa Pogo, katakot-takot naman na krimen ang ginawa po nitong Pogo. Okay, open-minded pumapasok sa isip ko kaya yan. Alin? Hindi kaya yung budget ng pinapatayong Coliseum sa Davao ni Gibbs ay galing kay Gong Di, funded by China. Actually, hindi funded by China Ang naging hinala natin dyan, itong kingdom ni Kibuloy, dahil nga hindi mo pwedeng silipin o hindi mo pwedeng questionin ang mga relihiyon sa kanilang mga kinikita, mga nakukuha donasyon. Baka yung mga yung mga pera na natanggap ni Digong kasi hindi siya nagpapakita ng kanyang salin baka yung mga kinita niya sa China, diyan niya nilagay sa kingdom. Kaya 'di ba nung malapit na nga maglabas ng warrant of arrest ang NBI o etong PNP laban kay Kibuloy, ginawang administrator si Digong ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Dating Speaker Velasco, dati sinabi, mas malala korupsyon panahon ng Duterte. Speaker niya yan. Diba? Ang napapansin ko ngayon, bakit si Alan Peter Cayetano tahimik Parang tahimik yata si Cayetano. Ito pro Duterte to. Parang tahimik na tahimik ngayon. Masyadong nakakabingi ang tahimik ni Cayetano. Kahit nga sa Senado, parang hindi ko siya ganong nakikita. Sa mga importanteng hearing o yung mga trending na hearing, hindi natin siya nakikita. Bakit kaya?